Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ayan po. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi nabigyan ako ng pribilehiyo na magdala ng salita niya dito sa Central. Kakalimot. Ayan po. Ako muna yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi talagang sabi ko nga nito mga kamakailan ay parang ako'y nabigla yata doon sa Gloria. At talagang hindi ko naman akalain na nagpanabay ang mga gawain sa school at saka nagpanabay po yung mga gawain sa school at talagang napakahirap para sa akin. Halos yung gabi ay inagaw kong araw para lang magawa ang mga bagay. Pero salamat sa Panginoon, alam ko na hindi hadlang ang mga gawain para sa paglilingkod para sa Kanya. Yan po. Taas nga po dito ang kamay ng mga pinili. Ayan. Abaw yung iba hindi mga pinili. Baka naisip ay pag-ibig. Ayan. Tayo pa'y pinili ng Diyos. Amen po ba? Ayan. So since na alam natin na tayo ay pinili, ano bang salitang pinili o predestined? Ang salitang pinili po ay nagmula sa Greek word na proorizo. Ang ibig sabihin ng proorizo ay foreordain, predetermine, or mark out beforehand. Sa isang salita po ay pinili o hinirang simula pa nung una. Hindi lang ngayon kundi simula pa nung una kapag sinabing pinili. Ang word origin po niya ay pro, o ang ibig sabihin ng pro ay before. Then, horizo, na ang ibig sabihin ng horizo naman ay to determine or to appoint. Bago pa ay pinili na o ginawa na. So, yun po ang word origin niya. Ang proorizo din po ay the Greek verb proorizo means to determine or decide beforehand. In the New Testament, it is used to describe God's sovereign decision and plan, particularly in relation to salvation and destiny of believers. It emphasizes God's foreknowledge and purpose in the upholding of His divine will. Ayan. Sabi po doon ay to determine or decide beforehand. Nangyari na nung una pa man. And it is used to describe God's sovereign decision. Okay, pag sinabi pong pinili sa New Testament, ito ay hindi patungkol sa pagpili ng tao. Hindi tayo yung pumili sa ating sarili. Kundi tayo ay pinili ng Diyos. At sabi doon, and has a plan. May plano ang Diyos kung bakit tayo pinili. Hindi tayo basta pinili. Especially doon sa salvation at sa pupuntahan ng mga Kristiyano. At alam natin, ang pupuntahan ng mga Kristiyano ay pagkaroon ng buhay na walang hanggan na kapiling ng ating Diyos Ama. It emphasizes God's foreknowledge and purpose in the unfolding of His divine will. Hindi po ang ating karunungan ang dinadala kapag tayo sa ating pagkapili o pinahahayag, kundi ang kalooban ng Diyos. Tayo mga Kristiyano ay sinasabi natin tayo mga pinili o predestined. Ngunit, sapat ba na malaman lang natin na tayo ay pinili? O meron siyang layunin sa ating pagkapili? Pinili tayo ng Diyos dahil siya ay may layunin sa atin. Pinili tayo ng Diyos dahil nais niyang gawin yung ang kanyang nais. At yun yung tatalakayin po natin ngayong araw. Ano yung layunin ng pagkapili ng Diyos sa atin? Makibukas po kayo sa Efeso 1, talatang 1 hanggang 14. Nandun na po ba kayo? Sa mga walang Biblia po, ako po ay naghanda ng PowerPoint. Efeso 1, kapitulo 1, talatang 1 hanggang 14. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng kanyang salita. Mula kay Pablo, na apostol na hinirang ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos,
para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang kagandahan loob at kapayapaang mula sa Diyos ng ating Ama at Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Sa gayon, ay purihin at ang kaluwalhatian ng Kanyang kagandahan loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahan loob, na ibinuhos niya sa atin ayon sa Kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Verse 11, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga hinirang, mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang maparangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Verse 13 po. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan, na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya. Ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Ayan. Ano ba yung mga layunin ng pagpili ng Diyos sa atin? Una, pinili tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. Makikita po natin yun sa Efeso 1, talatang 1 hanggang 4, at 11a po. Sabi po sa verse 3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagbubula sa langit. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Malinaw po nandun. Sabi, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Inulit po ulit. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Tayo ay pinili hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi sa pamamagitan ng habag, sa pamamagitan ni Kristo. Kung hindi dahil kay Kristo, tayo ay walang mga pagpapalang espiritual o mawawala ng kabuluhan yung ating mga pagpapagal kung hindi dahil kay Kristo. Kahit tayo magsumikap na gawin ang kabutihan, pero kung hindi ipinagkaloob sa atin ang Kanyang bugtong na anak, ang ating pagpapagal ay walang kabuluhan. Bakit? Tingnan po natin sa Isaiah 64. Sabi po doon, lahat tayo ay marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruming basahan ang katulad. Ay, nga ni... Ayan. Sige po, yan ko po kayo ng time sa paghahanap. Kasi kala ko nandun sa projector. Ayan. Sabi po doon, marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan. Kahit mabuti yung ginagawa natin, nung hindi pa tayo nakakakilala kay Kristo, ay walang kabuluhan. Kahit pala tayo magpagawa ng mga simbahan diyan, o magpatayo ng anuman. Pero dahil hindi pa natin nakikilala ang Diyos, ay wala itong kabuluhan.
Ibig sabihin, nagkaroon lamang ng kabuluhan yung ating ginagawa simula nung nakilala natin si Kristo at sumampalataya tayo sa Kanya. At napakagandang isipin mga kapatid, hindi lamang tayo binigyan ng kabuluhan ng Lord yung ating ginagawa, kundi binigyan pa tayo ng parang bonus o pagpapalang spiritual. Isipin mo yun, yung dati nating kalagayan na walang kabuluhan o tayo maruming basahan sa Kanyang harapan, pero ilalis tayo doon sa kalagayan na yun at binigyan pa tayo ng mga pagpapalang spiritual. Hindi ba't napakagandang pagmasdan yun o pakinggan na tayo dating mga hindi karapat-dapat pero pinaging-dapat ng Diyos. At higit sa lahat, pinagpala upang maging pagpapala sa iba. So napakagandang isipin na tayo mga dating hindi karapat-dapat pero pinaging-dapat at pinagpala upang maging pagpapala sa iba. Dahil lamang yan kay Kristo. Kamusta mga kapatid? Napakaraming pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. May mga pagpapalang espiritual na nagagamit natin sa paglilingkod. Unang-una yung buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay isang napakagandang isipin na. At napakarami pa niyang binigay ng mga pagpapala upang magamit natin. Ginagamit pa ba natin yon para maging pagpapala din naman tayo para sa iba? Kamusta po? Kung pinagpala ka sa pag-awit, gamitin mo iyon para sa paglilingkod. Gamitin mo para kay Kristo. Kung pinagpala ka sa pagtugtog, gamitin mo para kay Kristo. Kung pinagpala ka sa pagbibigay, gamitin mo para kay Kristo. Kung pinagpala ka sa pagpapahayag, gawin mo para kay Kristo. Gawin natin ang mga bagay para lamang kay Kristo. Hindi sa anumang bagay, hindi sa ating mga sarili lamang. May layunin ng pagkapili. May layunin ng pagpapalang espiritual. Hindi lang ito bastang ibinigay. Gamitin natin ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gamitin mo para sa pagpapala ng mga kapatid. Ang mga pinili ay hindi pinili lamang kamakailan lamang. Hindi po tayo pinili nito lamang nung tayo nung banda-banda, pinanganak tayo, kundi pinili tayo noon pa man. Pinili pa, simula pa nung una. Sabi dun sa verse, ayan nakikita nyo na po. Hinighlight ko po para madaling makita. Sabi po dun, bago pa likain ang sanlibutan, tayo ay pinili na ng Diyos. Hindi rin tayo pinili dahil sa ating kakayahan o dahil sa kagandahang lalaki at kagandahang babae. Hindi po tayo pinili doon. O pinili dahil tayo magaling o matalino o mayaman. Tayo ay pinili ng Diyos nung una pa man. At kung iisipin mga kapatid, yung pagkapili sa atin ay napakalaking habag. Bakit? Dahil yung kalagayan natin nung una ay hindi karapat-dapat. Pero pinili pa rin tayo ng Diyos. Sa pamamagitan lamang yon ni Kristo at habag ng Diyos sa atin. Kung minsan pag pinili tayo, minsan ang response ng mga tao ay nagtatanong, bakit ako pinili? Tapos yung iba hindi. O baka napaisip na rin kayo minsan nun, na pinili ka pero yung iba ay hindi. Lalo na kapag yung mga kapamilya ay nararamdaman mong parang hindi mga pinili. Sa bagay, ang pagpili ay katanong-tanong ko minsan. Lalo na yung ating kalagayan noong una. Na hindi ka naman talaga karapat-dapat piliin. Bakit? Pero pinili ka ng Diyos. Pero ang tamang response sa ating pagkapili sa atin ay pagpapasalamat sa Diyos na tayo ay pinili niya. Sabi doon sa Romans 3 verse 23, alam ko naman pong alam nyo na ito. Sabi doon ay, ang lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ganun yung kalagayan natin.
At sabi dun sa Isaiah nga ay maruming basahan kahit pa tayo ay nagpakagawa ng mabuting gawa. Pero sa kabila nun, pinili tayo ng Diyos. Halimbawa mga kapatid, kung kayo ay mag-aampon, pero mostly ngayon, ang inaampunan ng mga tao ngayon, hindi na tao ay, ang inaampon na lang ngayon ay aso. Yung mga hybrid na aso. Pero kung halimbawa mag-aampon kayo ng isang bata, hindi ba't ang pipiliin ninyo kapag kayo, hindi ba't ang pipiliin natin pag tayo mag-aampon ay yung maganda, maayos, malinis, presentable pagdating sa iba. O kumbaga ay yung karapat dapat magdala ng iyong apelyido na ay papamana doon sa batang iyong aampunin. Hindi ka naman siguro mag-aampon nung sabi ng iba'y gusgusin o madumi o sakitin. Aampunin mo, tapos pagdali mo na apelyido mo, ay baka sabihin sa ng ibang tao, ay ano na itong taong ito, nag-ampun rin lang, ay ang inampun pa ay yung gusgusin o marumi. Pero mga kapatid, ganun yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos nung tayo pinili. Hindi tayo malinis nung tayo pinili ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Pero dakila yung habag ng Diyos. Yun yung habag ng Diyos na kahit hindi ka karapat-dapat, pinili ka pa rin niya. At napakadami ng mga pinagkaloob pa sa iyo. Nawa, mga kapatid, yun ay nagiging kalakasan sa atin na pinili tayo ng Diyos kahit ganun yung ating kalagayan. Hindi ba't napakagandang isipin yun mga kapatid? At isang encouragement para sa atin para magpatuloy sa paglilingkod para sa ating Panginoon. Isang napakagandang layunin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Isang napakagandang pribilehiyo. Pinili rin tayo ng Diyos, hindi lamang pananatilihing marumi. Hindi tayo pinanatili ng Diyos na marumi nung pinili niya tayo. Binigyan niya tayo ng pagkakataong mamuhay ng may kabanalan. At walang kapintasan. Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan ba ng ating mabuting gawa? Hindi mga kapatid. Tayo ay binigyan ng pagkakataong mabuhay ng may kabanalan sa pamamagitan din lamang ni Kristo. Yan po yung layunin na isa. Mamuhay tayo ng may kabanalan at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Ang mga Kristiyano ay namuhay lamang na may kabanalan at nang makilala natin si Kristo at sumampalataya tayo sa Diyos, sa Kanya. At sinurrender natin yung ating buhay. Hindi lang basta pong naniwala na si Kristo ay tagapagligtas, kundi inialay natin yung ating buhay sa Kanya. O sinurrender. Sumampalataya tayo. Yun yung tunay na pananampalataya sa Diyos. Hindi makakapamuhay ang isang tao ng may kabanalan kung wala sa kanya si Kristo. Sapagkat ang kabanalan ay nagmumula lamang kay Kristo. Hindi sa pamamagitan ng gawa, kaya naging banal ang isang tao. Nagiging banal ang isang tao sa pamamagitan ni Kristo. Ang mabuting gawa ay hindi nagdudulot ng kabanalan, kundi ang mabuting gawa ay bunga ng kabanalan. Dahil kung ang mabubuting gawa ay nagbunga ng kabanalan, ay di napakaraming banal nung una pa man kahit hindi dumarating ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang kabanalan ay nagmula kay Kristo. At ganun ang kalagayan nating mga Kristiyano. Nagiging banal ang isang Kristiyano o isang tao dahil nakilala niya ang Diyos at sumampalataya sa Kanya. Kahit ang isang tao ay gumawa ng mabuti, o magpakabuti, kung wala naman sa kanya si Kristo, hindi ito maituturing na banal. Naging banal tayo dahil kay Kristo, nagkaroon lamang tayo ng katuturan ang ginagawa ng isang tao kung ito ay nakasalig kay Kristo. Kaya napakahalagang siya sa atin ng isang Kristiyano, tunay ko bang tinanggap si Kristo? O tunay ba akong sumampalataya kay Kristo? Kung hindi, magiging walang kabuluhan din yung ating ginagawa. Kaya napakahalaga na dapat siyasatin natin na tunay ba talaga tayong sumampalataya kay Kristo. Kahit pa tayo ay magsimba palagi o
Nandito lagi sa unahan, pero kung hindi nakasalig ang ating pananampalataya kay Kristo, ito ay mawawalan ng kabuluhan. Nagkakaroon ng kabuluhan ang ating ginagawa dahil kay Kristo. Ang mga Kristiyano ay tinawag sa kabanalan upang mamuhay rito. At walang kapintasan. Hindi tayo maaaring maglingkod ng walang kabanalan sa pamumuhay. Sapagkat doon tayo itinalaga ng Diyos. Hindi nung pagkakilala natin, iniwan na natin. Kaya ang isang tinawag, hindi yan dapat manatili sa isa kanyang kalagayan na dati. Ang lumang kalagayan, ang pagiging makasalanan. Sapagkat may layunin na mamuhay tayo ng sa kabanalan ang mga tinawag. At napakagandang isipin, mga kapatid, na tayo mga Kristiyano ay hindi lang na walang kabuluhan ang ating mga ginagawa, kundi nagkaroon ito ng katuturan dahil kay Kristo. Pero mga Kristiyano, mga kapatid, ay hindi pa rin minsan nakakaiwas pagkakasala. Siguro naman malinaw po sa atin na tayo nagkakasala kung minsan. Pero napakahalaga doon, binigyan pa rin tayo ng sanctification ng Diyos upang makapamuhay tayo ng diretsyon na may kabanalan sa kanyang harapan. Ayan pa. So, pinili tayo ng Diyos ayon sa kanyang layunin at kalooban. Makikita po natin sa verse 5 at 7 to 10 at 11b. Pinili ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sabi sa verse 5, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sabi sa verse 7 to 10, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinatawad sa ating mga kasalanan, ganoon kasagana at kagandahan loob ng Diyos, na ibinuhos sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Pinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin at sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipaisilalim ito kay Kristo. May layunin ang pagkapili sa atin ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa ating sarili, kundi tayo ay pinili ng Diyos upang maging anak niya. Hindi dahil sa ating mga kalagayan o sa ating mga kakayanan, kundi sa pamamagitan ni Kristo. May layunin ang pagkapili ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo bastang pinili ng Diyos. May layunin na sundin at ipakita ang kanyang kalooban sa marami. Nung tayo pinili ng Diyos, hindi niya tayo bastang iniwan doon sa ere ng pagkapili sa atin. Ipinakita ng Diyos sa atin yung kanyang hiwaga ng kalooban o ang kanyang kalooban. Bakit? Ito ay pinakita sa atin para sundin ang kanyang kalooban. Hindi ba't napakahirap mga kapatid na sumunod sa utos nang hindi mo naman nalalaman ng iniutos? Halimbawa, may pinagawa sa iyo o papabilihin ka ng iyong nanay. O, doon po tayo sa simple. Papabilihin ka ng iyong nanay. Sabi sa iyo, anak, bumili ka nga doon. Pinabayanan ka na, lumakad. Madali bang sumunod kung ganun lang ang utos? Hindi, di ba mga kapatid? Ang mga Kristiyano nakakasunod sa nais ng Diyos. Bakit? Dahil pinakita ng Diyos sa atin kung ano yung kanyang nais. Mahirap sumunod kung hindi natin alam ang nais ng Diyos. Pero hindi tayo pinabayanan ng Diyos sa ganun. Ipinakita niya sa atin yung kanyang nais. Kaya tayo ay nakakasunod. Dahil pinakita naman ng Diyos sa atin yung kanyang nais, may tungkulin tayong ipahayag iyon sa iba. Yung kagandahan loob ng Diyos, lalo na doon sa krus ng Kalbaryo, ay ipinakita lang, hindi lang basang ipinakita sa atin. May layunin tayong ipahayag yon sa iba. Bakit? Makakapagpahayag ba ang iba? Samantalang hindi nila nalaman kung ano yung layunin, yung kalooban ng Diyos. Ang makakasunod sa kalooban ng Diyos ay yun lamang nakakaalam
o pinakitahan ng kalooban ng Diyos. Hindi ka makakasunod kung hindi ipapakita sa iyo ng tama ng Diyos kung ano yung kanyang layunin o kanyang kalooban. Kaya mga Kristiyano na nakakasunod sa nais ng Diyos ay dahil hindi tayo magaling o dahil hindi tayo ay mahusay o talentado, kundi dahil ipinakita sa atin ng Diyos kung ano talaga yung kanyang kalooban. At dapat nating isapamuhay yun. Yun yung isa sa napaka-layunin sa atin ng Diyos. Hindi tayo basta niyang ipinili o bastang nandyan, kundi meron siyang nais ipagawa. At yun na yung ipahayag ang kanyang kalooban sa iba. Lalo na yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang nagbibigay ng buhay sa maraming tao. Pinili tayo ng Diyos upang papurihan ang kanyang pangalan. Makikita po yun sa Efeso 1, verse 6 and 12. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. So napakalinaw po. Purihin ang kanyang kaluwalhatian. Sabi sa verse 12, kaming mga unang umasa sa kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Napakalinaw po mga kapatid. Upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Yun ang isa rin sa layunin ng pagkapili sa atin ng Diyos. Ang papurihan ang kanyang pangalan. O sa ibang salita ay Soli Deo Gloria. O yan, minsan nakakasalamuhan natin yan sa FB. Yung Soli Deo Gloria, ang ibig sabihin ay purihin ang Diyos. O to God be the glory. Pag sinabi Soli Deo Gloria o purihin ang Diyos, ibig sabihin nito ay hindi ito nakasalig sa atin ang papuri. Ang papuri ay para lamang sa Diyos, hindi sa ating sarili. At paano naman natin mapapurihan ang Diyos? Dapat natin siyang unahin sa lahat ng pagkakataon. Kung minsan ay mahirap, lalo na kapag sa trabaho. Lalo na sa ang mga schedule ay maghapon. Kumbaga ay napakahirap dahil yung oras natin ay nahahati sa napakaraming bagay. Pero hindi yun sagabal para tayo maglingkod para kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Ayan. Unahin natin ang Diyos. Sa pagsunod ay merong pambahagdan o hierarchy. Dapat ang Diyos ang nandun sa pinakang tuktok. O si Kristo ang nandun sa pinakang tuktok. Hindi pwedeng mauna ang relationship sa kapwa. Hindi rin pwedeng mauna ang family o sino man. Kung magkagayon, magkakaroon ng question ang ating paglilingkod kapag nauna ang anumang bagay. Uunahin natin palagi ang si Kristo sa ating buhay. May pagkakataong ang family din. Mostly naman sa mga katulad natin, tumatanda na po talaga rin ako. Ayan po ay ang trabaho. Ang nagiging minsan ay sagabal. Pero kung ito ay tutuusin, dapat ito ay maging pagpapala pa para sa iba, yung trabaho natin. Hopefully, wala tayo doon sa kalagayan na yan. Hindi hinahanapan ng bakanting oras lamang ang Diyos, kundi ito ay inuuna natin. Kung minsan ito ay nangyayari sa atin, o malungkot mang isipin ay nangyayari na parang hinahanapan lang natin ng bakanting oras ang Diyos. Kaya dapat laging may oras sa atin at sundin natin ang kanyang kalooban. Ang makakapagpuri sa Diyos ay sumusunod sa kanyang kalooban lamang. At sa tulong ng banal na Espiritu, tayo ay makakapaglingkod ng ayon sa kanyang nais. Pinili tayo ng Diyos upang maging taga-pagmana. Makikita po natin sa Efeso 1, talatang 13 at 14. Pinili para maging tagapagmana. Sabi sa Efeso 1, verse 13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo
bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu Santo, ang katibayan na makakamit natin ang lubos, ang lahat ng ipinangako ng Diyos para sa atin. Ayun po, lahat ng pangako ng Diyos sa atin sa pamamagitan nyo ni Kristo. At gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Gamit po tayo ng ibang verse. Sabi sa Romans 8:15, sapagkat hindi espiritu ng kagkalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Ayan po, napakalinaw, mga anak ng Diyos. Kung kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko, sa pamamagitan yon ni Kristo. Pinili tayo upang maging tagapagmana. Hindi ba't napakasarap isipin, mga kapatid, na tayo ay pinili upang maging kasamang tagapagmana ni Kristo? Hindi lang tayo bastang pinili, pinagkalooban niya tayo ng gawain. Sa halip, naghanda siya ng isang napakagandang dulang o isang napakagandang inihanda para sa atin. At yun ay maging tagapagmanang kasama ni Kristo. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maging anak niya. Sa gayon, tayo makakatawag sa Ama ng Ama ko. Ayan, doon sa verse, yan ay nangyari lamang noon dahil kay Kristo. Sabi doon, kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Napakalaking blessing sa isang mga Kristiyano. Yung pribilehyo na tumawag tayo sa Diyos, na yung dati mong kalagayan, na hindi ka pili-pili, pero pinili ng Diyos. At may plus, magiging tagapagmana kang kasama ni Kristo. Hindi ba yung pagpapagod natin araw-araw, o binigyan lang tayo ng gawain ng Diyos, pagkatapos ay okay na, nagawa mo na. Hindi, binigyan niya tayo ng isang napakaganda. Inihanda tayo ng Diyos ng isang napakagandang dulang. At yun ay magiging kasamang tagapagmana ni Kristo. Yung ating pagtitiis na napakabahagya o maliit lamang kumpara sa inihandang biyaya ng Diyos para sa mga tinawag niya ay hindi maikukumpara yung ating pagtitiis sa ngayon. Ano man yung ating pinagdadaanan, huwag tayong sumuko sa pananampalataya sa Lord o pag sunod sa Kanya. Bakit? May inihanda ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan lamang o pagkatapos inutusan lamang dyan sa isang tabi. Meron siya napakagandang reward na naghihintay sa mga sumusunod sa Kanya. Yun ay sa mga pinili ng Diyos. Ang tanong, kasama ka ba doon sa pinili ng Diyos? Ayan. Paano natin malalaman na tayo ay pinili ng Diyos? O, kanina pa tayo na doon sa pinili. Paano natin malalaman? Nandun na po sa verse kanina. Ayan, dito po, ayan na. Yung kulay dilaw na lang po, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang ng Diyos sa atin. Ayan. May tatak ng pagkahirang, hindi ka lang basta sinasabi natin na tayo hinirang ng Diyos. Paano mapapatunayan? Na sumasa atin ang banal na Espiritu. Yun yung ating gabay sa paglilingkod para sa Kanya, para malaman natin yung kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, yun yung tatak na tayo, pagdating ng araw, tayo kasamang magiging tagapagmana ni Kristo. Sabi po dun sa verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Hindi yung paglilingkod natin palagi, kundi ang Espiritu ang katibayan. Yun ay isa rin sa mga sangkap sa paglilingkod para masabing tayo pinili ng Diyos. Ang Espiritu ang magpapatunay na tayo ay mga pinili ng Diyos. Yan. Sabi po sa Romans 8:14, ang lahat ay pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ayan. Napakalinaw po ano? Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen po ba?
Sabi po sa verse 17, at yamang mga anak, tayo tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Napakagandang isipin yun mga kapatid, na kahit tayo magpagal dito sa lupa o ano man ang ating kaharapin dito sa lupa, merong napakagandang inihanda ang Diyos para sa atin. Hindi lang niya tayo bastang iniwan diyan, pinagtrabaho, pagkatapos ay bahala ka na dyan. Hindi. Binigyan niya tayo na napakaganda dulang pagdating ng panahon. At para maging equip naman para sa paglilingkod na yon, binigyan niya tayo ng banal na espiritu na magiging kasama natin para makapaglingkod ng ayon sa kanyang nais. Dahil kung sa pamamagitan ng ating sarili, hindi pa rin tayo makapaglilingkod ng tapat. Kaya tayo nakakapaglingkod ng tapat dahil sa pamamagitan ng banal na espiritu. Tayong mga pinili ng Diyos, hinirang simula pa nung una, upang gawin ang kanyang layunin at kalooban, ang mamuhay ng may kabanalan at walang kapintasan, papurihan at luwalatiin ng Diyos na dakila. Binigyan niya tayo ng pagkakataon makita ang kanyang kalooban upang ipahayag naman natin ito sa iba. Inihayag ng Diyos sa atin ang kanyang ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang buhay para sa atin. Binigyan ng pagkakataong maging anak at tagapagmanang kasama ni Kristo. Sapat yung ginawa ng Diyos. Hindi lang sapat, higit pa ang ginawa ng Diyos. Ngayon mga kapatid, tayo mga hinirang ng Diyos simula pa nung una. May layunin yon, ang pagkahirang sa atin ng Diyos sa atin. Nagagawa pa ba natin yung layunin ng Diyos? O ang kalooban ng Diyos? Ipinakita niya sa atin ang kanyang kalooban at kalwalatian, lalo na doon sa krus ng Kalbaryo. Nagagawa pa ba natin itong ipahayag? Yung kalwalatian ang pinakita ng Diyos o yung dakilang pag-ibig ng Diyos, ang habag sa pamamagitan ni Kristo. Naipapahayag pa ba natin mga kapatid? Nagagawa pa ba natin maglingkod na may katapatan sa Kanya? Ganoon pa ba tayo kainit? Nung tayo nakakilala kay Kristo? Hanggang ngayon ba ganoon pa rin tayo kainit? O baka nanlalamig na? Nawain nandun tayo, nag-aalab ang ating pananampalataya, nag-aalab ang ating pagkagustuhang maglingkod para kay Kristo. Niloob nating tayo'y niloob ng Diyos na tayo maging karapat-dapat. Tayo hindi karapat-dapat dati, ngunit pinaging dapat dahil yun sa habag ng Diyos. Nagbibigay pa ba ito ng kalakasan sa atin? Na yung mga bagay, ng pagkapili natin sa atin ng Diyos, pinagkalooban tayo ng napakaraming bagay. Nagiging kalakasan pa ba yun sa atin ngayon? Amen. Para tayo magpatuloy hanggang dulo para kay Kristo. Magpapatuloy tayo mga kapatid sa paglilingkod para kay Kristo. Amen po ba? Yan. Isang malakas pong amen po. Amen ulit. Amen po ba kay Kristo? Yan. Magpapatuloy po tayo kay Kristo. Sabi doon sa Romans 8 verse 17. 17b. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kaluwalhatian. Sandali lamang yung ating pagtitiis, mga kapatid. Pero yung ipinahanda sa atin ng Diyos ay panghabang buhay. At sapat iyon para tayo ay magpatuloy sa Kanya. Naway, yun ang ating isa puso palagi para tayo magpatuloy na maglingkod sa Diyos. At kung nakikita natin ng ating sarili na parang hindi na ganun kainit o kalamig, lumapit kang muli kay Kristo. Humingi ng Kanyang tulong sapagkat ang Diyos ay palaging nariyan sa mga nagnanais na lumapit sa Kanya. Tayo po ay tumugon.